Magandang araw mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayon ay mula sa Asignaturang Filipino 2, ikatlong markahan, ikatatlong linggo. At ang ating paksa ngayon ay tungkol sa sanhi at bunga. Inihanda ni Ginoong Edwin P. Santos. Ito ay mula sa kasanayang pagkatuto at koda o MELCS. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasang mapag-ugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang talata at teksto. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayon. Sisimulan natin ang ating aralin sa isang maikling pangyayari. Basahin nga natin. Masipag na mag-aaral si Johan. Kaya naman mataas ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Ano kaya ang sanhi at bunga? Sanhi, masipag na mag-aaral si Johan. At ang bunga nito, kaya naman mataas ang nakuha niyang marka sa kanilang pagsusulit. Narito pa ang halimbawa. Tingnan niyo ang nasa larawan. Maraming kinain ang bata at sumakit ang tiyan. Basahin nga natin. Ang bata ay maraming kinain na pagkain, kaya naman sumakit ang kanyang tiyan. Ano kaya ang sanhi? Ang bata ay maraming kinain na pagkain. At ang bunga nito, kaya naman sumakit ang kanyang tiyan. Ano bang ibig sabihin ng sanhi at bunga? Ano ang kahulugan nito? Ating aalamin ngayon. Ang sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Mga hudyat na salita upang matukoy na ito ay sanhi, sapagkat, palibhasa, dahil, o dahilan sa, at kasi. Ano naman ang bunga? Ito ay ang resulta, kinalabasan, o dulot ng pangyayari. Mga hudyat na salita upang matukoy na ito ay bunga. Kaya naman, kung kaya, resulta, tuloy. Narito ang mga halimbawa. Tingnan nyo na sa larawan. Kumain siya ng candy, kaya sumakit ang ngipin niya. Ano kaya ang sanhi at bunga sa pangyayaring ito? Sanhi, kumain siya ng candy. At ang bunga, kaya sumakit ang ngipin niya. Ang ginamit na hudyat upang malaman na ito ay bunga ay ang salitang kaya. Susunod, nilagnat si Lita kasi naglaro siya sa ulan. Ano kaya ang sanhi at bunga? Sanhi, kasi naglaro siya sa ulan. At ang bunga, nilagnat si Lita. Ang ginamit na hudyat dito ay ang salitang kasi, upang malaman na ito ay sanhi. Susunod, pinutol nila ang mga puno, kaya bumaha. Ano kaya ang sanhi at bunga dito?
Sanhi, pinutol nila ang mga puno. Bunga, kaya bumaha. Ang ginamit na hudyat na salita ay kaya. Ngayon, tukuyin kung sanhi o bunga ang parirala na may salungguhit. Ulitin ko, tukuyin kung sanhi o bunga ang parirala na may salungguhit. Unang bilang, nanalo ang magkaibigan sa patimpalak dahil ginalingan nila ang pagsasayaw. Ang nakasalungguhit na parirala ay dahil ginalingan nila ang pagsasayaw. Ano kaya ito? Sanhi o bunga? Tama, ito ay sanhi. Ikalawang bilang, maghapon naglaro si Chester sa initan, kaya naman nagkaroon siya ng bungang araw. Ang parirala na may salungguhit ay kaya naman nagkaroon siya ng bungang araw. Ano kaya ito? Sanhi o bunga? Tama, ito ay bunga. Ikatlong bilang, umiyak ng malakas ang sanggol kasi nagugutom siya. Ang parirala na may salungguhit kasi nagugutom siya. Ano kaya ito? Sanhi o bunga? Tama, ito ay sanhi. Ating tandaan na ang sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ulitin ko, ang sanhi, ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. At ang bunga, ito ay resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Bunga, ito ay resulta, kinalabasan o dulot ng pangyayari. Ngayon, sasagutin natin ang gawain 1 o ang unang gawain. Tukuyin kung sanhi at bunga. Ulitin ko, tukuyin kung sanhi at bunga. Tingnan niyo ang mga nasa larawan. Unang larawan, maraming candy ang kinain. Ikalawang larawan, sumakit ang kanyang ngipin. Alin kaya dito ang sanhi at ang bunga? Sa unang larawan, maraming candy ang kinain. Ito ay sanhi. At sumakit ang kanyang ngipin, ito naman ang bunga. Susunod, gumuho ang lupa. Malimit na pagputol ng mga puno. Alin kaya dito ang sanhi at ang bunga? Gumuho ang lupa, ito ay bunga. Malimit na pagputol ng mga puno, sanhi. Susunod, masipag mag-aral ang bata, mataas ang nakuhang mga marka. Alin kaya dito ang sanhi at ang bunga? Masipag mag-aral ang bata, ito ay sanhi. At mataas ang nakuhang mga marka, ito naman ang bunga. Susunod, bumagsak sa klase. Tamad mag-aral at palaging tulog sa klase. Alin dito ang sanhi at ang bunga? Bumagsak sa klase, ito ay bunga. Tamad mag-aral at palaging tulog sa klase,
Ito naman ang sanhi. Susunod, mainit ang sikat ng araw. Madaling natuyo ang mga damit. Alin dito ang sanhi at ang bunga? Mainit ang sikat ng araw, ito ay ang sanhi. At madaling natuyo ang mga damit, ito naman ang bunga. Ngayon, para sa inyong gawain 2 o ikalawang gawain, hanapin sa kahon ang sanhi ng mga nasa larawan, isulat ito sa patlang sa ibaba ng larawan. Narito ang inyong mga pagpipilian. Kumain siya ng candy, naglinis si ate sa kusina, napuyat siya sa kakapanood ng telebisyon, masarap ang luto ni nanay, at mainit ang sikat ng araw. Unang bilang, tiyan nyo nasa larawan. Hindi kaagad nagising ang bata. Bakit kaya? Ano ang sanhi? Tama, napuyat siya sa kakapanood ng telebisyon. Susunod, para sa ikalawang bilang, na may mga nakasampay na damit. At halos tuyo ng mga ito. Ano kaya ang sanhi? Tama, mainit ang sikat ng araw. Ikatlong bilang, masayang kumakain ng mag-anak. Ano kaya ang sanhi? Tama, masarap ang luto ni nanay. Ikaapat na bilang, umiiyak ang bata habang hawak niya ang kanyang pisngi. Ano kaya ang sanhi dito? Tama, dahil kumain siya ng candy. At kalimang bilang, malinis ang kusina. Ano kaya ang sanhi nito? Tama, naglinis si ate sa kusina. Nakakasunod ba kayo? Para sa inyong ikatlong gawain o gawain 3, pagtambalin ang sanhi mula sa hanay A sa angkop na bunga sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Maaari kayong kumuha ng lapis at papel para sagutin ang mga ito. Mula sa hanay A, sa unang bilang, napakalakas ng bagyo. Ikalawang bilang, hindi nag-aral ng mabuti si Mario. Ikatlong bilang, ako ay may sirang ngipin. Ikaapat na bilang, nilinis ni ate ang mga pinagkainan. At ikalimang bilang, hindi naghapunan si tatay. Narito naman ang mga bunga sa hanay B na inyong pagpipilian. A. Malinis ang mga baso, plato at mga kubyertos. B. Gutom na gutom siya. C. Pumunta ako sa dentista. D. Nilipad ang kanilang bubungan. E. Mababa ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Handa na ba kayong sumagot? Ngayon, sasagutin natin ang unang bilang. Napakalakas ng bagyo.
Ano kaya ang bunga nito? Tama, letter D. Nilipad ang kanilang bubungan. Susunod para sa ikalawang bilang, hindi nag-aral na mabuti si Mario. Ano kaya ang bunga nito? Tama, letter E. Mababa ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Para sa ikatlong bilang, ako ay may sirang ngipin. Ano kaya ang bunga nito? Tama, letter C. Pumunta ako sa dentista. Ika-apat na bilang, nilinis ni ate ang mga pinagkainan. Ano kaya ang bunga nito? Tama, letter A. Malinis ang mga baso, plato at mga kubyertos. Ikalimang bilang, hindi naghapunan si tatay. Ano kaya ang bunga nito? Tama, letter B. Gutom na gutom siya. Para sa inyong takdang aralin, isulat ang magiging bunga ng mga sumusunod na sitwasyon o pangyayari sa sagutang papel. Una, paggamit ng face mask at face shield. Ikalawang bilang, pag-inom ng bitamina. Ikatlong bilang, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ika-apat na bilang, pagputol ng mga puno sa kabundukan. At ikalimang bilang, pagtulong sa paglinis ng inyong barangay. Naway, mayroon kayong natutuhan sa araw na ito. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang kayo ay makakuha ng mataas na marka. Hanggang sa muli,